sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayang Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa na ating ngayong ginugunita sa araw pong ito, si San Timoteo at San Tito. Kaya upang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang buhay tunay na pagpapala ng Diyos at ibig natin na tayo ay makaugnay palagian sapat pinanunutunan tayo ng aral ng mabuting balita ng ating Panginoon Kristo na tayo naging saksi, butihin ka o Ama. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito, pagbigyan mo ang kanilang dalangin kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban para kami marapating mo makasapit sa iyong piling sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag, at ang kapayapaan mula sa Diyos, Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin, araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad ng tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay ipinahayag gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay ipinahayag gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag
ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutan ay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya silang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana nga anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit ito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at binabati ko rin po ang mga deboto sa ating Panginoong Hesukristo na pong Nazareno, sa lahat po ng mga kaibigan at kapatid po natin na sumusubaybay sa ating pong banal na misa. Iniisip ko kanina habang nagbinabasa ni Brother Rafi yung ating first reading, siguro kung panahon natin to ngayon at merong mga letter, kasi ito isang sulat lang, dalawa ang sulat kay San Timoteo, no? Siguro kung sa ating panahon yan, siguro text na siya, no? Maraming text na pinagsusulat siya at mahirap ang canonization, no? Pero masasalamin mo mga kapanalig, no? Tong dalawang santong ito, si San Timoteo po, both friends ng Panginoon. Nakilala lang natin tong si Timoteo at Tito dahil sa sulat ni San Pablo sa kanila. Siguro kung walang sulat si Pablo, hindi sila nakilala. Marahil wala na lang sila sa limot. Kaya salamat kay San Pablo at salamat dun sa manunulat o sabing ghostwriter ni Saint Paul at narinig natin ang kwento at ang kanyang personal na sulat. Karaniwan sa sulat ni San Pablo, mga kapanalig, ay sa community, Roma, Corinto, Galacia, mga malalaking grupo. Bihira yung sumulat siya ng personal. So, ang personal letters niya ay kay San Timoteo at kay San Tito. Meron pang isa kay Filemon. Pagkatapos sa sulat sa mga taga Thessalonica, mababasa natin kay Timoteo. Mahaba yung kay Timoteo, meron itong mga divided into chapters. Pero ngayon, mga kapanalig, ang kwento o salita ni Jesus kay Timoteo ay very, very touching, very personal. Itong sulat niya, no? Mula kay Pablo, na loob ni Kristo, kay Jesus, at kay Timoteo na minamahal kong anak. So, tinuturing niya si Timoteo na anak. Later on, si Timoteo at Tito po ay naging bishop, no? At gaano ka-personal, mukhang family friend ng pamilya ni Timoteo, si San Pablo, kasi kilala pa niya yung lola. Anong pangalan ng lola niya?
Lola Loida. At, excuse me, ang nanay, sino nanay? Eunice. Ang galing. So, personal friend. Pero masasalamin mo, yung pagmamahal ni Kristo, ni Pablo, kay Kristo, sa pamamagitan ng sulat, no? Siguro kung tatanong ko tayo maggagawa ng sulat na to, tatanungin na natin, kumakain ka ba ng ice cream? Nakakain ka na ice cream? Masama siguro sa kalusugan mo to. Tataas ang blood sugar mo. Marami tayong kung ano nung kinikwento. O kaya kwento ng chismis. Kwento ng sarili. Kwento ng kung ano man. Si Pablo hindi. Nakabatay lagi siya nakwento lagi niya tungkol sa Diyos. Nababanggit niya. At laging tema ng salita niya ay si Jesus. Ang pagpapala ng Panginoon sa Kristo, ng kasunod ng pasasalamat. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat. Nakakulong na nito si San Pablo, nang sinulat ito kay Timoteo. Sabi niya, huwag mo ikahiya. Huwag kang mahiya na magpatotoo tungkol sa Panginoon. Kasi napakaganda ito sa ating lahat na magkakaibigan na lagi pong isasama ang Panginoon. Let Him be the topic of our conversations. At magagawa lang nating topic ng Panginoon ng konversasyon po natin, na pag-uusap natin, kapag ang Panginoon lagi na din natin kausap. Sa panahong 2020, may papasok po tayong jubileo at paghahandaan daw po natin ito sa pamamagitan ng Year of Prayer, sabi ng Santo Papa Francis, no? At napakagandang to. Ano po ba ang panalangin? Panalangin is isang intimate relationship with Christ. So, hindi lang po kayo nagsisimba, pagsimba ninyo, nagtatanawan lang tayo, kundi habang nagmimisa mga kapanalig, meron kang personal na makikipag-usap kay Kristo. At alam natin siya'y buhay, totoong Diyos, may totoong tumutugon sa panalangin, at hindi lang tayo magsabi ng pare, sumayin yung Panginoon at sumayin nyo rin. Tapos na. Walang feeling. Kundi meron tayong personal na ugnayan sa Kanya. Personal mo siyang kinakausap. Personal mo siyang personal ka nakikipagniig sa Kanya. Ito yung Kristo na mahal mo. Yan. At handa kang mamatay para sa Kristong ito. At hindi mo ikinahihiya na ipakilala siya maski pa ipakulong ka. Yun ang sabi ni Pablo. Ito ang sabi ni Pablo kay Timoteo at sa mga obispo na pinatungan ng kamay, sa mga pari na pinatungan ng kamay, huwag mo akong ikahiya. At kung kinakailangang maghirap ka, makihati ka sa kahirapan. Not everything is joyful. Not everything is happy. Not everything is pleasurable. But there are times that we have faced trials and difficulties at huwag tayong matakot. Dadaling ko dito kayo mga kapanalig sa Ebanghelyo natin ngayon binasa at ito po ay paghirang ng Panginoon ng 72. Una 12. Itong Gospel ni St. Luke, mayroong dalawang pagpapadala. No? Ang una yung 12. Okay. Siguro may tuturing natin yung 12 sa bishops, yung 72 sa mga priests. No? At itong 72, hindi lang sa mga priests, kundi tayong lahat, mga kapanalig, no? At bago po ang lahat, sinabi ng Panginoon, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. So, ang misyon natin na ipalaganap si Kristo ay magsisimula doon sa magsisimula doon sa kamalayan na sagana ang aanihin, pero kakaunti ang manggagawa. Anong solusyon? Manalangin kayo. Rogate. Ito yung word na nasa Latin, rogate. Manalangin kayo. So dahil dito mga kapatid, mula sa sinasabi ng Santo Papa, lahat ng gawain natin, sisimulan natin sa pagdarasal. Huwag mo rin siyang ikahiya. Maski nasa mall ka, nasa laloob ka ng fast food. No? Napakagandang tingnan. Marahil sa umpisa nahihiya ka, mag-sign of the cross at sabihin mo, bless us, O Lord, and these thy gifts. Sabihin mo talaga yun sincerely. Pasasalamat. At pasasalamat na meron kang makakain samantalang iba ay wala. At pagkatapos mong kumain, pasasalamat din na natapos ka at may nakain ka. So,
Begin with the prayer and then in the prayer. And don't be afraid to show it. Pag natin ikahiya si Kristo. Pagkatapos sinabi niya na manalangin kayo, ipinadala niya. No? Tayo man ipinadadala rin. Humayo kayo at pangaral nyo. At nagbigay ng specific instruction. Maging simple ka lang sa pamamahayag. Huwag kang magpakita ng galing mo at talento mo. Huwag kang magyabang sabagat hindi nila hahanapin yung mga credentials mo. Ang hanapin nila rito yung experience mo with Christ. Marami po sa mga nagpapahayag, mga kapanalig, ay sa mga panahon natin ngayon, mga taong nagsasalita, walang salita na walang sinabi ng hindi kasama yung sarili. Pag nagkikwento tayo, sino po laging bida? Ako. Ako to. Yan. Pag nakakita kayo ng mga ganyang kwentuhan, lumayo na kayo. Ano pa magandang kwentuhan? You talk about certain topics or mas maganda po kung tungkol sa Diyos. Pagsikapan din po natin mga kapanalig na gawin natin si Jesus ang topic ng ating buhay, topic ng ating pagkikipagkwentuhan, topic ng ating usapan at sentro ng ating buhay. Magandang gabi po, magandang umaga po sa inyong lahat. Have a nice morning. Ito tayo ngayon, dudulo tayo sa Diyos upang lahat ng ating mga kahilingan magkaroon ng katuparan sa patamang biyaya inuukol niya para sa atin. Ating po'y tutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway hindi tayong maging pabaya sa ating buhay, pananampalataya. Bagkus, asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway anihin nila ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin itataas ang ating mga kahilingan upang mapakinggan ng Diyos at pagyan tayo ng lahat ng kanyang mapagpalang pag-aaruga, mabigyang kahulugan sa paghubog sa diwa ng pananampalataya upang ang misyon natin tulad ng misyon ni San Timoteo at San Tito ay paghubog sa kabutihan ng Diyos sa puso't kalooban nating may angking karangalan. Digin mo nawa ang lahat ng aming ipapahayag o ipinapahayag na mamitiin upang aming pakipagtipan sa iyo, Ama, ay patuloy na magkaroon ng bisa at kahulugan sa pamamagitan na aming matuwid na pamumuhay. At ang lahat na ito'y niling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan Ama niyang naming banal. lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming nasa dambana. Ngayon si San Timoteo at San Tito ay ginugunita upang ang paghahaing ito na sa kanila'y nagpadakila ay magdulot sa amin ng patawad mong sagana sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon sina San Timoteo at San Tito ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sangbayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos na luwalhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal, mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinaping bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Lalong nagninining ang buhay sapagkat ang Diyos ay kapiling sa pamamagitan ni Jesucristo, magpugay at magbigay halaga at kahulugan sa paghubog ng ating buhay pananampalataya. Ating ngayong awitin ng panalangin, itinuro sa atin na ating Jesucristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Kasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapipian araw-araw, iligtas sa kasalanan, nilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Tanggap sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Cordero
kasalanan ng mundo. Maawa ka sa maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita, sina San Timoteo at San Tito, ay pagtibayin nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Isusunod po natin ngayon ang pagtatanghal sa kabarbanang sakramento at sa ating pagtatanod sa kalakipang ating mga panalangin, at ito po ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na gawain. Marami pong salamat.
salutaris hostia, Veceli Patris hostium, bella premur hostilia, narobur fer auxilium, unitrino ve Domino, sit sempiter na gloria, vitam sihi net termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nahinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay na kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum doceda tritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti cabur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem Dei cielo, prestes tiei. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, itanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iugeter sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao Purihin namang ang totoo. ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kansinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kansinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.